Hi everyone, my name is Rek from Rek Tattoo PH and today ay ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng advanced black and gray na tattoo. Dati kasi guys, pagka nagtatattoo ako ng black and gray ay gumagamit lang ako ng gray wash na ink. Pero ngayon, gumagamit na rin ako ng advanced black and gray. At ituturo ko sa inyo kung paano ba gamitin yung advanced black and gray na ink at kung ano ba yung pagkakaiba dun sa gray wash na ink. Kung mahilig pala kayo sa tattoo at kung nag-aaral kayo mag-tattoo, pwede kayo mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. At syempre, huwag nyo rin kalimutan i-click yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga tattoo videos ko. So, umpisa na natin tong video na to guys. Tara! Ayan pala yung gamit natin na printer dyan guys ay Epson M1120. Kung may budget kayo, bumili kayo nito, malaking tulong sa pagtatattoo. Medyo magastos lang compared dun sa traditional na stencil na mano-mano. Pero ito kasi, hindi ka na mag-i-stencil ng mano-mano, diretso print na agad. Yan. So dito guys, dapat nag-uumpisa kayo sa baba. So nakapahalang kasi siya kasi nakahiga yung kliyente natin sa tagiliran to tinato. Dapat dito tayo sa bandang tenga mag-umpisa or dyan sa may bandang panga. Kasi guys, pwedeng mabura yung bandang taas. Yan yung tinuturo ko. Pag nagpunas ka pa baba, pag yan yung inuna mo, mabubura yung stencil. Kaya dapat dito sa baba. Yan. So yung punas mo pababa, 'di ba? Kung sa ilong ka naman mag-umpisa, burado mo pa rin. Kaya dapat sa pinakababa ka. So ito guys yung gagamitin natin na ink. Arctic ink, tapos Eternal at Allegory Black. Yung mga gray dyan guys, lalagyan ko yan ng teal na Arctic ink, yung malaki. Ayan, lalagay natin dyan para mas gumanda yung kulay ng black and gray natin. At pagka nagtatato ko guys, lagi akong nasa baba na kumpisa. Na-explain ko naman kanina. At inuuna ko lagi yung dark. Ayan. So dark yung pinaka dapat mong unahin kasi pwedeng madumihan yung yung light pagka yun yung inuna mo. So mga basic lang naman yun na lagi kong sinasabi. Pagka kung gusto niyo naman makuha yung yung paano madali magpapasok ng tinta. Ayan, yung nakikita nyo sa video ngayon, medyo patagilid yung hagod ko at pa circular motion. Pwede nyo rin gayahin yan. Depende na lang kung saan kayo masasanay. Sa akin kasi guys, sa aspeto na yan, hindi ko masasabing ayan yung pinaka the best. Iba-iba kasi yung yung diskarte. At lahat naman ng diskarte na yon ay nakakagawa ng magandang tattoo. Lalo na pag mga professional yung mga artist. Parang basic na lang sa kanila yung mga realism, ganun. Sa akin kasi hindi lang realism yung tinatato ko yung tinatato ko may lining, mga ganyan. So hindi ako nagpo-focus dun sa isang style. Gumagawa ako ng shading iba-iba, nakadepende dun sa tattoo na gagawin ko. Ganun lang. Hindi ko na masyadong inaaral pa yung isang klase ng tattoo. Kasi gusto ko kahit anong tattoo magawa ko. Yan. Kasi hindi naman lahat isang tattoo lang yung gusto yung tao iba-iba yung iba-iba yung gusto nilang tattoo. Yan. Kaya ako, ayoko ng isa lang yung aaralin ko na style ng pag-shading or style ng tattoo, isa lang. Gusto ko iba-iba. Ayan. So dito pala guys, gumamit ako ng Pepax lens cartridges na size 15 cm. Pero sa puntong to, medyo struggle ako magpapasok ng tinta. Gawa nga ng malambot yung canvas natin sa tiyan sa nakalagay So malambot. So magpapalit ako siguro maya-maya ng 9 cm para mas maipasok natin yung tinta ng mabilisan. Kasi dito sa 15, parang nagbabounce yung yung needle natin. Kaya medyo nahihirapan ako.
Gawin nyo rin yun guys pagka nahihirapan kayo magtattoo ng mga ganito. Lalo na pag mga malalambot na part. Magbaba kayo ng ng needle, yung mga 9cm, 7cm, mga ganyan. Kasi the more na malaki yung pang shading nyo, mas hindi kayo makakagawa ng maayos dun. Para sa akin, makakagamit lang kayo ng 15cm pagka braso, tapos malaki yung pyesa. Pagka maliit kasi yung pyesa guys, mas okay maliit din yung size ng needle na gamitin nyo. Eto kasi, alanganin to sa large. Siguro mga medium size lang yung tattoo na to. Pero realism to guys, para siyang bato na hanya mask. Yan. Kaya yung ginamit kong ink ay Advanced Black and Gray. Para magmukha talaga siyang realistic, 'di ba? So, yan, tinitignan ko pa rin kung maganda pa rin yung pasok ng tinta dyan sa needle size na yan. At para sa akin medyo nababagalan ako dito, kaya papalitan ko to. At ito na guys, pinalitan ko na at medyo bumilis nga yung pag-shading natin. Mas magandang gamitin yung 9cm pagka medyo malalambot yung part ng pinagtatatuan natin. Siguro okay din yung 7cm. Masyado lang siyang maliit para sa akin. Medyo malaki naman yung pinagkukulayan natin, kaya dapat mga 9cm okay na yon. Basta gayahin nyo lang yung pag-shade ko. Pagka medyo may mga fine line tulad nito, may linya sa tenga, ganyan lang dapat yung galaw. Hindi masyadong bilisan yung pag-shading kasi hindi rin naman makakapasok agad-agad yung yung ink nun pagka masyado kayo nagmamadali mag-shading ng tattoo. So yun yung mga main problem na may experience nyo pagka nagtatattoo kayo ng mabilisan. Yung tinta hindi siya pantay-pantay pagka gumaling. Kumbaga yung yung shading nyo hindi siya na shade ng maayos. Yun, yung ganon. Pagka medyo nagmamadali kayo. Kaya guys, minsan medyo mabagal talaga ako magtattoo. Lalo pa pagka mga critical yung design, masyadong malinis. Yan. Pinagtutuunan ko talaga ng pansin yan kasi mamaya sumablay nga ako, 'di ba? So, syempre lifetime to. Dapat talaga lagi mong isipin yung quality kesa sa quantity. Yan. So, ayan na guys, dito na tayo sa bandang pisngi ng hanya. Dito na yung yung smooth shading papasok. So, kailangan tignan mong maigi yung shading mo kung kung pumasok na ba yung tinta ng maayos at kung smooth na ba siya tignan. So, dito pa lang makikita mo naman na yun. Kung smooth na siya, okay na siya, mag-pass ka na dun sa sa pangalawang ink mo, yung dark, medium, light. So medyo magpupunta ka na dun sa light na kulay. Yan. Para smooth na siya. Tulad nito guys, naglagay ako ng mas lighter na ink. At ayan. So parang na siya, 'di ba? Parang smooth na siya tignan. At syempre may mga detail pa rin 'yan. Kaya medyo tricky pa rin kung nag-aaral pa lang kayo. Pero yun yung mga sinasabi ko na dark to light. Madali naman siyang mapag-aralan, lalo na pagka may background kayo sa drawing. Yan. Kasi doon sa drawing kasi guys pinag-aaralan nyo talaga lagi doon yung yung smoothness ng drawing. Yan. Yung transition, tapos yung yung shading. Yan. Kasi kahit guhit lang, nakakagawa pa rin yun ng maayos na transition. Tulad ng yung sa mukha ng pera. 'Di ba gawa lang siya sa guhit? Pero naging parang totoong picture pa rin ng 'di ba?
totoong picture pa rin ng tao. So doon mas madali kayong matututo kung meron kayong alam sa pagguguhit ng mga ganun. Or kahit hindi ganun or shading talaga siya, mas madali kayong matuto sa tattoo. May advantage kumbaga. Ano kasi siya yung tattoo, magkaiba lang siya sa lapis ng sa lapis sobrang easy lang makapagguhit. Sa tattoo may vibration na dapat kontrolin, may lalim ng baon na dapat sakto lang. Yun yung mga may hirap na part sa tattoo. Basta ganun lang. Dito na tayo sa mata guys. At unahin ko dito yung sa may bandang kilay niya. Yun kasi yung mga dark color. At dito guys, hindi natin gawa yung stencil natin ng maayos. May mga hindi dumikit, 'di ba? Kaya mas maganda na ito na yung unahin natin para hindi na tayo mag freehand. Kasi pag hindi natin inuna to guys, magkakaproblema tayo dito eh. Kasi mapipilitan pa tayo mag freehand. Yun yung natin, magiging problema natin. Pagka hindi pa natin inuna to, yung freehand natin, hindi siya carbon copy. So, parang parang gagawa tayo ng ad-lib nun. Hindi kasi madali yun guys. Pagka sa mga realism na tattoo, mas maganda yung kopyang-kopya mo talaga yung tattoo. Mas magagawa mo ng maayos yun. Pero kung magaling ka mag-drawing, parang carbon copy talaga, okay yun, mag-freehand ka. Pero kung masyadong meticuloso yung client mo, mas maganda stencil, panalo pa rin yun. Kasi kopyang-kopya talaga yun eh. So yung detalye ng mata guys, maraming nahihirapan dito. Pero sa akin kasi, pagka nakikita ko yung ibang tattoo, parang na lang siya, parang simpleng dark lang, parang shinaden lang ng kulay black. Tapos makuha mo lang yung ilong at yung labi. Parang okay na eh. Kasi yung kulay ng muka, hindi pare-parehas eh. Kasi merong moreno, merong maputi. So, syempre pagka moreno yung client, mag-a-adjust ka. Kaya yun, medyo mahirap din yun guys. Dapat talaga nakadepende pa rin sa kulay ng client yung gagawin mong portrait. Kasi kung susundin mo lang yung nagawa mo sa maputi, gagawin mo rin sa maitim or sa moreno, magkaiba sila. Hindi sila magkasing quality. Kasi nga mayroon tayong magkakaibang kulay ng balat. So, yun yung dapat mong i-consider palagi. Doon mag-a-adjust yung mga kulay natin. Kumbaga, doon sa maputi, mas lighter. Doon sa sa moreno or kayo manggi, mas idadark natin siya ng konti para hindi siya madaling mag-fade. So, ganun lang naman yung diskarte guys. Laging may adjustment, depende sa canvas. So, dito na tayo banda guys sa ilong. Dapat dito guys medyo lighter na yung ink. Kasi gitna yan eh. Kung idadark mo yan, so pangit tignan, 'di ba? Mas maganda light para maliwanag siya tignan. Parang angat na angat yung design natin. Kung tutusin nga mas madaling gawin yung may dark at saka light kesa dun sa parang puro light color yung picture. Mas mahirap yun. At alam ng mga tattoo artist yun. At yung problema pa dun guys, mabilis siyang lumabo. Kaya mas okay gawin yung may dark at saka light. Mas madaling i-detail,
tapos madaling ipasok yung tinta. Kasi sa light guys, hindi agad nagiging visible yung ink. So kailangan hintayin mo pa ng ilang minuto. Yun yung problem. So dito medyo madali-dali ng konti kasi meron siyang dark. So yun guys, dito na tayo sa bandang sungay, tapos mamaya highlight na lang. Ibig sabihin nun guys, malapit na tayong matapos. Yan. So tignan nyo lang yung yung shading ko. Ganyan kasi talaga yung klase ng pagtatato ko. So ayan, sinishade natin ng black dyan. Kasi ganyan talaga dapat yung proseso pagka gumagawa kayo ng dark to light. Siyempre unahin nyo yung dark. At yung gamit kong needle ay yung 9cm pa rin. Mararecommend ko talaga yun sa inyo kasi sobrang ganda gamitin ng 9cm na size. At kung bibili kayo ng Pepax Lance cartridges, nakita ko sa Don Antonio, doon ata magiging available yung Pepax Lance cartridges na needle. So kung nahihirapan pa rin kayo, gayahin nyo lang yung stroke na ginagawa ko. Mas madaling ipasok yung tinta pagka ganyan. Tignan nyo guys, ayan di ba? So gumuguhit lang ako dyan. Tapos patagilid yung machine. Hindi siya naka-vertical, medyo naka-slant siya. Para yung karayom, medyo tagilid din. Mas madaling pumasok pagka ganun Yung iba kasi nahihirapan pero pagka na-master nyo na yung ganun technique, mabilis na lang sa inyo yan. So yung gamit ko na ink dito, yung Allegory Black, diba? Ito talaga guys, highly recommended. Sobrang ganda ng ink na yon. At maganda rin yung niya, yung pag-heal niya, dark na dark. Pero maganda rin naman yung iba. Kung sa solid black lang talaga yung usapan, para sa akin Formula 23, tapos yung intense na Swalupe Black or Sulwape Black, basta ganun yung ganun ata yung yung ink, yung pangalan ng ink na yun, kasi nakalimutan ko na guys nakita ko lang yun sa online. Ngayon kasi guys, nasa province ako, walang internet dito, hindi ako makapag-search kung ano ba talaga yung spelling ng ink na yun. Basta napanood ko na yun mga 8 years ago na siya yung pinaka dark na tattoo ink. Yan. Pero may mga vlog ako na napanood ngayon na okay din yung pagka-dark ng Allegory Black. Pero hindi kasi nila sinama yung intense na ink na yon. At yung isa rin, yung Formula 23, hindi rin kasama. So siguro magiging patas yung laban kung sinama nila yung dalawang ink na yon. Kasi guys, solid na solid talaga yung mga ink na yun guys. Talagang black na black. Yun lang naman yung masasabi ko. Kasi yung Formula 23 nasubukan ko na. Ayan. So dito guys, nagpuputi na tayo. At ganyan lang ako mag-white. Medyo paunti-unti lang para pasok na pasok talaga agad yung white natin. Kasi alam nyo naman, medyo mahirap mag highlight. Hindi basta-basta. At para sa akin kasi useless ink to So hindi ako nagfo-focus talaga dito kasi nawawala talaga siya agad-agad. Pero sabi ng iba, kailangan daw ibaon ng todo. So isipin nyo na lang, pag binoon nyo ng todo yon mag-embotion guys, magiging problema nyo pa yon pagka gumaling. So hindi tama yung advice ng mga artist na sinasabi nilang ibaon mo ng todo yung white ink, kasi nga nagkikiloid pagka malalim masyado yung sugat ng balat. Yan. Yun yung opinion ko guys At ito na yung resulta mga guys ng ginawa ko na realism na Hanya mask gamit ang advanced black and gray na ink.
At ang brand ng ink na ginamit natin, Arctic Ink, Eternal, Allegory Black. Yan. At yun mga guys, natapos na ako. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng nanood. At sana may natutunan kayo sa lahat ng mga sinabi ko. Kung okay lang po, pa-like and subscribe ng YouTube channel ko. At syempre, pa-click na rin yung notification bell. At sa mga gustong magpatattoo, mag-message lamang po kayo sa Facebook page ko na nasa screen. Ayan. At yun, hanggang dito na lang muna guys. Sa susunod ulit. Bye!